Okay ba ang lahat? Okay na. Amen. Nagkaroon tayo na oportunidad na makapunta sa Kangundo. Praise God. Kasi nakalis tayo sa stress ba sa ating mga trabaho. Nag-enjoy ba tayong lahat? Amen! Nag-enjoy tayo. Hindi kami nakapunta. Nag-enjoy ang lahat sa ating trip na nakasama natin ang ating buting pastor na kahit yung time niya is hindi siya nakakasama sa mga outing. First time na hindi siya nakasama sa outing. Kasi nung mga nakaraang outing, hindi po namin siya nakakasama. First time po natin siyang nakasama, kaya alam ko na nag-enjoy po ang lahat sa oportunidad na natanggap natin. And now, andito po tayo lahat upang magpuri at magpasalamat sa biyaya ng Panginoon sa makalipas na isang linggo. And I pray na okay po ang ating mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Nawa po ay hindi po nabaha ang inyong mga mahal sa buhay. Nabaha, pero At ilang bagyo pa paata ang paparating sa ating bansa. Kaya ipag-pray po natin ang ating bansa na nawa po ay malagpasan niya po yung mga bagyo. Lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. And now, hindi ko na po papatagalin. May na-invite po tayo sa dating company ni Brother Art, si Brother Robert, paki-award po. Tapos si Brother Jackie. Kasama po nila Brother Enzo, si Brother Pipi. Ayan po. Kasama po natin sa last week sa ating outing. Nawa po ay hindi po ito ang umpisa, hindi po ito ang last, kundi ito po yung umpisa na makasama namin kayo sa magpuri sa Panginoon. Na po ay tawagin na po natin ang ating praise and worship team para sa ating opening song. Amen. Good afternoon, in and out. good afternoon! Good afternoon. Kamusta po ang lahat? Mabuti po sa biyaya Are we blessed? Amen! Amen. We are blessed kasi sa patuloy na biyaya ng Panginoon dahil ang bilis ng araw, ano? Kailan lang tayo nagkita-kita ng last week. Ito na naman tayo, linggo na naman. At wala tayong sawa na magpupuri sa Panginoon at sasamba. Amen? Amen! Amen. And let us, I will ask everyone to please stand. Tayo po ay lumibot, magkamayan. Let us welcome Brother Robert and Brother JV. J? Tama ba? JV? JV. Okay. Let us sing the song. Kay sarap ng piling, ha? JP. Hallelujah. Kamusta ka na? Sabihin mo sa iyong kapatid. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kita ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawi pagpuri sa kanya'y sumamba. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagaganap na
doesn't. Panginoong Diyos Ama, salamat sa inyo sapagkat binigyan ninyo kami ng panibagong araw upang magtipon para sambahin at purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat iniligtas mo kami sa araw-araw. Naway dalangin ka namin, Panginoon, ipagkaloob ninyo sa amin ang inyong nais. Gawin niyo po kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Linisin at buksan ninyo ang aming puso at isipan habang kami sumasamba. Naway purihan ka sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And thank you, Brother Paulo. And, tayo po ay patuloy na magpupulit sa samba sa Panginoon through music. Sabi po sa Psalms 95 verse 6 to 7, sabi doon, "Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Amen. So wala tayong ibang gagawin ngayon kundi lumapit sa Panginoon. Sabi dito, come just as you are. Kahit na ano pa yung pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, patuloy kang lumapit sa Panginoon because today, it's not about us. Amen? Amen. It is about the Lord. So tayo po ay magpupuri sa Panginoon, aawit ng may sigla. Hallelujah. Sige po, gamitin natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Now is the time to worship the Lord. Here we go. Now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come on, come. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Sing one day. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Sing come. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come on, come. Come, Just as you are. just as you are to worship. Ooh, come, just as you are before your God. Come on, one day. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly
that our God is majestic. Amen. Let us sing. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Once again, oh Lord. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join in the earth and I give my praise to you. Oh yeah. Let us sing. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh Lord, our Lord. Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join in the earth and I sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join in the earth and I give my praise to you. Hallelujah. Come on with one voice. Let us worship the Lord. I will worship you. Come on, let us confess. I will worship you. Yes, I will worship you, Jesus. I will worship you. We will worship you. We will worship you. We will worship you. We will worship you. The heavens declare your greatness. The oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join in the earth and I sing. The heavens declare your greatness. The oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join in the earth and I sing. The heavens declare your greatness. The oceans spread out to you. The mountains they bow down before you. So I join in the earth and I give my praise to you. So I join in the earth and I give my praise to you. So I join in the earth and I give my praise to you. Hallelujah. Amen. Let us give our praise to the Lord. Yes, Lord, you are the greatest desire. We give your heart and our in our life. Guide us, use us, and let us everything we do bring glory to you. Let us sing, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord.
Yes, God. We have a countless reason to praise you. Even when circumstances change, we remain good and faithful. We will continue to bless your name. Amen. Let us sing 10,000 reasons. Thank you, Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Everybody, bless Bless the the Lord. Lord, oh my soul, oh my soul. Worship
presence of the Lord. Okay. Thank you po sa ating mga worship team sa Powerful Worship, O Lord. Mawipil po natin noon yung present ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa unang kanta po na pinakita niya po doon yung kanyang kapangyarihan. Kasi na-experience po natin ang kanyang kapangyarihan last week. Nakita po natin ang bundok at ang mga dagat na kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin. And we praise, O Lord, na nawa ay ngayon dinala mo kami dito upang purihin ka at sambahin ka. Bago ko po tawagin ang ating pastor, ay may papakita po kaming short video. Naku, ako yung pinaka hindi makikita dun ah. Pinupuso mo natin. Ha? Walang songs eh. Dapat sarap din. Hindi ka. Ayun na. Ayun na. Wala sa Ayun na. Hindi, nice pen. 네, 안녕하세요. 프랑키 성도 여러분. 저희 이레나울 우리 프랑키 성도들이 오늘 2박 2일로 강원도에 수련회를 왔습니다. 저희들 은혜 가운데 잘 마치고 돌아갈 수 있도록 여러분 기도 부탁드립니다. You guys ready? Yeah! God is good? All the time! All the time? God is good! 여러분, 사랑합니다. Every move I make, I'm making you. You make me new, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every move I make, I'm making you. You make me new, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love has carried me. Every move I make, I'm making you. You make me new, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love has carried Dagat pa more. Yun po yung last week na naganap sa ating retreat na nakita ko po ang saya ng bawat isa sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon po ay tatawagin ko na po ang ating butihing pastor para sa ating para sa mensahe na kanyang ibibigay.
Ready na po ba, Pastor Arvid? Yung nakaraan. Ano ba yun? Okay, magandang tanghali, hapon po sa bawat isa. And it seems like eternity nang huling nandito po tayo. So ako mismo ay medyo naninibago at parang kinakabahan muli sa pagtayo sa unahan. Pero nung nakita ko yung video, nakita ko yung saya ng bawat isa. We are in a retreat, we went to the beach and we were able to have fun in a Christian way. And nakakatuwa din mga kapatid dahil habang tumatagal, nadadagdagan yung mga kasama natin sa gawain. And hindi ito dahil sa kakayahan ng bawat isa, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos kaya tayo nadadagdagan. And yung Panginoon mismo ang kumikilos upang magpatuloy din sila sa pag-attend. And salamat men, nakikita ko sa likod, ang dami. So pwede na tayong gumawa ng 2 all-star team sa dami natin. Pwede. So, sa mga kapatid, I'll check if nagana yung mouse, okay? So, ngayong hapon na ito ay itutuloy po natin ang ating sermon series. And yung ating butihing senior pastor, si Pastor Amos, ay hindi po makakadalo ngayon. Ngunit ipinaparating niya po yung taos-puso niyang pagkamis. At yung panalangin niya sa atin ay laging nandoron. So mga kapatid, I think 3 weeks na yung nakalipas simula nung tayo nagkaroon ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And most of the time ay nandun tayo sa Pulyanggi. And ngayon lang ulit tayo nakabalik. Sa mga first-time visitors, welcome po. And masaya po kami nandito kayo. Amen. And yung ating sermon is natapos tayo, or we're doing a series called Battle Ready, an Armor for Every Believer. So actually, pang-apat na po natin ngayon. May nakakaalala po ba yung sermon ng mga nakalipas? So tingin ko, parang mas na-encourage akong i-preach. Why? Kasi nung unang nag-preach ako, hindi ko pa namimit si Brother Jemry. So ngayon, meron tayong kasama na dating sundalo, and tingin ko makaka-relate siya sa bawat parts na i-discuss natin as we dwell or as we dive in the pag-aaral natin in the armor of God. So may nakaalala po ba? Wala. Wala na. So stand your ground yung po yung una. Yun, may notes si Sis Rina. So thank you, stand your ground. Then, balikan na lang po natin ano po ba yung pinaka-main verse ng mga nakalipas. This is just a short review para ma-refresh tayo. Kasi yung lumipas na 3 weeks, baka nalimutan na natin yung iba. So, sabi po dyan, in Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So, that's in verse 13, nakasulat din po dyan, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. And verse 14, pakibasa po. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Okay, so naalala nyo na po, ano po yung mga diniscuss natin lumipas? Belt of? Belt And breastplate of? righteousness. Yun, naalala na. So ano po yung mga points doon? Yung nakakaalala pa rin. Review lang po muna kasi lumipas na po ng matagal Yun. Truth is absolute. Yes. Ano pa? Ayan po. Truth can be known. Yes. And last one? Truth hurts but But helps. it's help. Okay, so maraming salamat. So, doon po binanggit natin, truth is absolute, truth can be known, truth hurts, but it helps. So sabi natin, truth is absolute. Ano po ba yung katotohanan? Ito po ay ang salita ng Diyos. And truth can be known. Ang katotohanan ay hindi lang salita ng Diyos, kundi isang tao. And sino po siya? Parang hindi po tayo sigurado. Naiwan po ba sa kangkwando ang ating mga diwa? Sino po? Sino po yung truth can be known? Jesus. And sino po yung pamantayan natin ng katotohanan? Si Jesus. Si Jesus. And sabi po dyan, sa last, truth hurts, but it helps. And sabi ko, and if I remember, and kung naaalala niyo po, sinabi ko po doon, ang katotohanan ay hindi po kung ano yung paniniwala nating tama, hindi po kung ano yung nagpapasaya lang sa atin, kung hindi, ito po yung salita ng Diyos. And ito po dapat yung pamantayan natin. I've mentioned last time that hindi natin babaguhin yung nakasulat sa Biblia. Bilang mga mananampalataya, sisikapin natin
akapin, sisikapin nating lakaran, sisikapin nating mahalin, hindi para mag-fit sa lifestyle natin. Hindi natin babaguhin kung anong sabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga, truth hurts, but it helps. Masakit po talaga yung katotohanan, pero makakatulong sa atin. Amen. And next, breastplate of righteousness. So hindi makakasagot si Serena, absent siya last time na lang. Biro lang po. So let's have another review on the breastplate of righteousness. Sabi po dyan, yung point 1 natin, righteousness can be fake. So it may look real on the outside, but God looks at the heart. So kahit tayo lahat nandito, pwedeng umaawit tayo, tumataas ng kamay, brother, sister, nagre-recite tayo ng verse, pero nakaka-encourage bawat isa. Pero Diyos lang ang nakakaalam ng ating puso. We can fake our actions, our words in front of everyone, but God sees our heart. Yung point 2 po natin sa righteousness is first embraced, not earned. So pinaliwanag po natin dyan that ang katapatan or ang katuwiran ay tinatanggap at hindi pinaghihirapan. And ito po, ang sabi po dyan, it is a gift from God through faith, not something we can achieve. And yan po yung dahilan kung bakit po pumunta ang bugtong na anak ng ating mahal na Panginoon upang tubusin tayo sa tiyak na kapahamakan. And pangatlo pong sinabi dyan, righteousness transforms us from inside out. So para mas ma-recall po natin, ano po ba yun? Dalawa yung sinabi ko last time. Righteousness is both Imputed. and imparted. So when we say imputed, given to us at the moment of salvation. So nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, muli niya po tayong binago, at parang nilinis po yung dating ating pagkatao. Yung dating makasalanan, bound for judgment, sira ang relasyon sa Panginoon, ay inayos niya, itinama. And it is imputed. Hindi po ito pinaghirapan natin, kundi kusang binigay. Kusang binigay. So next is imparted righteousness. And ito po yung nararanasan nating mga Kristiyano from day to day. Ano po yung imparted? We have a chance to walk according sa gusto ng Panginoon. We have a chance to walk according paano namumuhay, ano yung wangis, ano yung katulad ng Panginoon nung siya ay nasa lupa. And that is imputed and imparted righteousness. Na-recall na po ba? Amen. Sigurado po ba? Well, naiwan po ata talaga tayo sa kama doon. Nalangoy pa po ba yung iba? Hindi po. So yun po, that is the review. And this afternoon, pag-uusapan po natin yung pangatlong bagay. And ano po yun? Ito magugustuhan ito ng mga lalaki. Isa to sa paborito natin. Sapatos. Yes, it is the shoes of peace. And ang title po ng ating sermon ngayon is Step Up with the Shoes of Peace. But before I continue mga kapatid, let's pray and magkatiwala natin sa Panginoon ng ating pag-aaral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, tinataas ka namin sa hapong ito. Salamat po sa kabutihan niyo sa aming buhay. Although we always come fall short, Panginoon, sa inyong pamantayan, ay nandiyan po ang inyong habag at awa upang bigyan kami ng pagkakataon, Panginoon, upang mamuhay ng ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong kasasaya ng inyong kalooban, Panginoon. Dalangin po namin patuloy as we study this armor of God ay unawaan, malinawan po namin how can we protect ourselves, how can we stand firm sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At muli, gamitin niyo po kong patuloy sa footstool niyo, O God, upang kayo po ang aking maitaas, kayo po ang aming mapurihan sa pag-aaral ko ng inyong salita. Ito po yakin na dalangin sa pangalan ni Jesus. Everyone say? Amen. Amen. So, papalamig na yung panahon. Parang na summer pa rin tayo. So, amen po ba? Amen. Amen. So, maraming salamat. So, this afternoon mga kapatid, pag-uusapan po natin is the shoes of the gospel of peace. And ito po yung ating verse na babasahin. Everyone, please read. With your feet. Ulitin po natin with unity, everyone. 1, 2, 3, go! And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Amen. So with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of
of peace. So mga kapatid, before I continue, naaalala ko nung bata ako, ang sapatos, pag binigyan mo ng category, dalawang bagay lang. Isang balat, isang goma. And nung bata ako, naaalala ko, ang unang sapatos ko, marahil yung ibang pinanganak ng early 2000, di alam to, Mighty Kid. Mighty. Kita nyo, nahalata tuloy Brad, di na ako nalala. So Mighty Kid. So sino pong nakasubok or nagkaroon po nun? Wala. So kami lang ni Brother Romel yung nagkakaintindihan. So yung Mighty Kid. And yun po yung rubber shoes sa disenyo. And yung pag sinabi namang pupunta ka sa kasalan, pupunta ka sa binyagan, balat. Pero habang tumatagal tayo, nababago. Meron ng lifestyle shoes, meron ng basketball shoes. Parang ganito mga kapatid. Ano po yan? O kita nyo na, kaya tayo matatanda, balat agad yung sinabi. So, hindi. Ano po yung purpose ng sapatos na yan? Golf shoes, okay? Si Serena mukhang nakapag-golf na, alam niyo yung itsura. Eto po, ayan, alam natin yan. Hiking. Safety shoes, yung mga lalaki sa likod, alam po natin yan. Gusto nyo ingatan yung inyong paa, yan ang ginagamit sa company. Yung last, Bro Raymond, alam mo to. So, boots. So yung mga taga Baguio, isa ito sa trademark nila. I'm not sure until now, pero it's part of their fashion. So bakit ko sinasabi? Nakikita natin dito na ang bawat sapatos ay may kanya-kanyang gamit or purpose. And during those times, ganun din yung sapatos ng mga Roman soldiers. Una, napag-usapan natin ang belt, which holds the truth. Napag-usapan natin ang breastplate, which protects our heart and helps us to walk in righteousness. And ngayon naman, pag-uusapan natin yung sapatos ng Roman soldiers. And to give a brief background para maunawaan po ng ibang nakasama natin na ngayon lang po nakarinig yung mensahe, it was written by Apostle Paul nung time na siya ay nakakulong. And every time ay meron siyang kasamang sundalo. And God, hinipo siya ng Panginoon to write something defining the armor of a Roman soldier. So siguro sa susunod, si Brother Jeffrey, pwede natin bihisan ng Roman soldier na para mas ma-feel natin yung mensahe. Pero ito po yung ginagamit ng mga Roman soldiers. So mukha siyang pangbabae. In the modern times, madalas nakikita ko para siyang pangbabae. Pero ano po yan? Bawat parts niyan may purpose. Tulad ng golf shoes, tulad ng safety shoes, tulad ng boots. May gamit po sila. And a Roman soldier's footwear ay tinatawag pong caligae during their time. And ito po ay designed sa mga lalayong pagmamarcha, sa mga labanan. And hindi to ordinaryong sandals na nabibili natin ngayon. And kung makikita natin, it is made up of teeth leather soles, meaning makapal. So kasi nung early times, hindi naman porket sundalo ka, nakasakay ka na sa sasakyan. Hindi ka nakasakay ka na sa chariot. Most of the time, nagmamarcha sila pag may pupuntang labanan. And makikita rin po natin dyan na maraming tali. So, they were securely fastened with leather straps hanggang ankle, hanggang sa may shin. So, hindi ko pa lang sa Tagalog nung shin gulugod? Yung shin, yun dito po, mga kapatid. So, hanggang dyan po yung tali nila. And binte. So, okay, thank you. So, binte. And makikita natin ano pa yung distinctive na itsura noong talampakan niya. It had metal studs or may mga pako sa ilalim. And ang purpose nito, dahil nasa labanan ka, hindi mo kontrolado yung panahon, pwedeng umuulan, maputik, dapat stable yung sapatos mo. Why? Kasi pag hindi stable yung suot ng Roman soldier, kahit gaano katalas yung espada mo, kahit gaano kagaling gumamit ng espada mo, kahit gaano kahusay dumepensa gamit ang panangga mo, pag nadulas ka, disadvantage na. And I believe, Brother Jem, isa sa problema nung in the military, kapag nadulas ka, disadvantage na, tama po ba? Nakadepende sa sitwasyon. Kung nadulas lang, nakuha ng pagkain, okay lang yun. Pero sa labanan yan, mahirapan. And during those times, ang labanan ay hindi baril. Ang labanan ay hindi drone. Hand-to-hand combat. And napakahalaga po
na stable yung tinatayuan niya. And ano po yung ating main theme? Stand firm. And this completes everything, mga kapatid, itong mensahe na to, yung shoes of peace. And ang sapatos ng Roman soldier has two purposes. First is stability, next is mobility. So sabi po dyan, stability. They provide firm support and protection, helping the soldier stand strong, steady in any situation. So sabi dito, dapat hindi prone madulas, hindi prone matapilok, hindi prone madapa ang isang sundalo. Why? Kasi it will put your life in trouble kapag nasa labanan ka na. And again, hindi po baril ang gamit nila. Hand-to-hand combat. Meaning, isang pagkakamali lang, pwede kang matalo, pwede kang mag-api ng kalaban mo. And pangalawang pinapakita po dyan, mobility. And sabi po dyan, they enable movement, agility, and speed, allowing the soldier to go forward and accomplish the mission. So actually mga kapatid, the shoes of peace represents two things as well sa ating mga Kristiyano. Stability and mobility. First, stability. So ano po ba ang pag sinabi natin stability? So pag sinabing stability, kahit anong pagsubok sa buhay, kahit anong temptation, dapat, ano yung main verse? We should stand firm. And yun lagi yung way ni Satan eh. Gusto niya tayong iusog, if you remember. Gusto niya tayong i-move, gusto niya tayong ilayo sa focus natin sa Panginoon, sa purpose natin sa Panginoon. And as Christians, we should be wearing the shoes of peace. Why? Because it gives us stability. And bakit naman po mobility? But before I go to the mobility. Ano po yung sabi in 1 Corinthians 15:58? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So sabi po dyan, mga kapatid, manatili tayong matatag, nakatayo sa paglilingkod sa gawain sa Panginoon. Let nothing move you. When I say let nothing move you, hindi natin pipiliin kung ano. Whether it's money, whether it's our ambitions, whether it's our plan, whether it's temptation, maybe greed, envy, jealousy. Hindi natin alam kung paano kumikilos ang kaaway. But anong pong sabi? Lest we should stand firm. Let nothing move you. And ano po sumunod? Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we stand firm, mga kapatid, akala natin stagnant lang tayo. But as we stand firm in our faith, as we stand firm in the Word of God, hindi natin alam, na-appreciate ng Panginoon yung pagiging matatag natin despite ng mga pagsubok. Sabi po dyan, always give yourselves fully to the work of the Lord. Ano po ba yung work of the Lord? Ano po? Yes, ministries. When we say ministries, hindi lang po yung pag-preach. Even going to church, listening to someone sa kapatiran. Ano pa po ba? Marami pa po. Pwede po rin tayong, yan, yung nagmamaneho. Yung sinusundo yung mga kapatiran. It's part of the work of the Lord, mga kapatid. And ano pong sabi? Napakaganda. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Meaning hindi sayang. Yung pagtayo natin sa katotohanan, yung pagtayo natin at pagtayo natin in our righteousness, hindi po sayang. Why? Lahat ng paghihirap, lahat ng pagtsatsaga, lahat ng pagsasakripisyo natin, counted sa Panginoon. Amen. So ito yung biro natin, +1 ka sa langit. So biro po natin siya, pero ganun yung nangyayari. Nakikita ng Panginoon lahat ng ginagawa niyo. Sa mata natin, pwedeng maliit na responsibility, pwedeng malaking responsibility. But sa mata ng Diyos, pantay-pantay po yan. Amen. That's why we should stand firm sa pananampalataya. We should stand firm, we should stand tall. Sa pagtitiwala at sa paglakad sa Panginoon, sa nais ng Panginoon. And next, nabanggit ko po, mobility. Hindi rin naman tayo dinisenyo ng Panginoon just to stand still. We should also be moving. Why? Why? Kasi sabi po dito, in Luke 14:23, then the master told his servant, go out to the roads and country lanes
and compel them to come in so that my house will be full. So, kung kanina, stand firm or stability, tumayo tayo sa nais ng Panginoon, tumayo tayo sa katotohanan. Ngayon naman, we should go out. Ano ibig sabihin ng we should go out? And dyan po papasok ang pangalan ng church natin, in and out. And I remember, na-share na isang kapatid na tinanong ano yung meaning ng in and out. Kaya lang nalimutan ko ano yung meaning eh. Pero actually, pag sinabi kasi talagang in and out, iisipin natin hamburger. Kasi yun yung parang Jollibee ng US eh. But para po sa mga bago nating kapatid, we are called In and Out Ministry. Why? Nasa ibang bansa po tayo. We are here, the vision ng ating pastor for us to be trained. Kaya tayo may Bible study, kaya tayo may mga fellowship, kaya tayo may mga retreat. For us to be trained in what? Hindi lang sa battle, but how to how to share the gospel, how to walk, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. And dyan po pumapasok yung mobility. Hindi habang buhay, nakaupo lang kayo dyan. Hindi habang buhay, nakikinig lang kayo sa akin. As Christian soldiers, we should move forward. And sabi nga po sa Matthew, go and make disciples. Diba? So when we say disciples, ito po yung mga tao na lalapitan natin, aakayin natin, papalapit sa Panginoon. Hindi lahat kayang, sa ngayon, hindi lahat may kakayahang magsalita sa unahan, hindi lahat may kakayahang tumugtog, kumanta, pero I believe lahat kayang magbahagi ng salita ng Diyos. I believe lahat kayang mag-imbita sa simbahan. I believe lahat kayang ipakita ang buhay na merong Kristo. And dun papasok din yung pangalawa, righteousness, imparted righteousness, mga kapatid. Because if we apply it every day, hindi ko sinasabing naghahanap ng perfect ang Panginoon. Walang perfect church. Yeah. So yung nakita ko sa Facebook, walang perfect church. Why? Because we are made of different people na may kakulangan. Who's perfect are God. Pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon. What? Imparted righteousness. Lumakad sa katuwiran. Lumakad sa tama. And every day, it's a blessing na meron tayong pagkakataon upang gawin ito. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Yun. So mahaba yung pagkaka-amen ng isang kapatid natin. Mukhang So, but salamat po. At yung pag-amen nyo ay encouragement sa akin at I think nauunawaan po nyo. Isa lang yung nag-amen. Yun doon tayo sa So when I say that, yun yung mobility, yun yung ating responsibilidad. Ibahagi salita ng Diyos when we move forward, lakaran yung way natin into righteousness every day. Lagi may biyaya ang Panginoon. And pupunta na po tayo sa sapatos. So, what is the gospel of peace? When we say peace, ang ibig sabihin po niyan ay ang kapayapaan ay kapanatagan at katahimikan ng puso at kaluluwa kahit nasa gitna tayo ng mahihirap na kalagayan. Kasi marami sa atin mga kapatid, sinasabi natin na, I'm at peace if I have lots of money. I'm at peace kapag natupad yung pangarap ko. I'm at peace kapag maayos yung pamilya ko. I'm at peace kapag, ano po yung mga bagay na, let's participate. Ano po yung mga bagay na feeling nyo at peace kayo pag nakuha nyo? Amen to that. Biro lang po. So yun po yung ibig sabihin, no? So I think later pagkatapos ng preach natin ng shoes of peace, may shoes of war mamaya eh. So hindi po mga kapatid. So thank you for participating. So pero sabi po diyan, ang kapayapaan ay kapanatagan at katahimikan ng puso at ating kaluluwa kahit nasa gitna tayo ng mahirap na kalagayan. And that is the peace na kailangan natin mga Kristiyano. Kasi marami sa atin, mga kapatid, hindi natin kaya kapag nasa pagsubok na tayo. Parang wala na akong kapayapaan. Lalo na yung example kanina, pag nagkakaroon ng argument, give me some space and peace of mind. Pero totoo mga kapatid, yung peace nating mga tao, minsan nakabase ito sa sitwasyon. Nakabase ito sa nangyayari sa atin from day to day. Kaya pag nangyari, nagkaroon ng changes, and change is the only constant thing sa mundong ito, pagbabago lang. Kaya pag nagkaroon ng pagbabago sa ating buhay, nagkaroon ng pagbabago sa ating mga gustong marating, nawawala na yung kapayapaan sa ating puso. Totoo po ba?
Tama po ba? Yeah. And hindi ko to sinasabi dahil I'm always at peace. Even I, nangangaral na ako, tinuruan ako ng salitang ito. Why? Because there are times nadudulas pa rin ako. May times na natutumba pa rin ako. And tumensahin to hindi lang para sa inyo, para sa ating lahat. And nakikita natin dito that this message, yung ating kapayapaan ay kapag nakabase lang sa ating sarili, we tend to lose our peace. Kaya nga may nag-anxiety, may nade-depress. Why? Kasi yung peace nila nakasalalay lang kung ano yung sitwasyon na nandun sila right now. Yeah. Pero ano po yung sabi ng pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid? First, makikita po natin that peace is what I have because Jesus lives in me. Amen. So, peace is what I have because Jesus lives in me. Ito po yung isang pinakamahalaga, mga kapatid. Why? If may Kristo tayo sa puso, even magbago ang sitwasyon, mawala yung sasakyan mo, there is peace in your heart. Why? May taxi naman eh. Amen. Amen. So, what I mean is, magbago man yung pangyayari sa buhay natin, malulungkot, normal. Normal na umiyak. Normal na magdalamhati. But despite ng mga pagsubok na yan, if you have Christ in your hearts, there is still peace within. Malulungkot ka, pero alam mo, okay ang lahat. Why? Because nagtitiwala ka na ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Di ba? Sabi nung iba dyan, paparelease ako kasi pag nakakuha ko ng mas maayos na trabaho, I have peace. Pag nakaipon ako, I'll have peace. Kapag maayos yung marriage ko, I'll have peace. So, yung mga bata, pag lumaki ng maayos, yung mga married men, panay ang tao eh. So, yung mga bata, pag lumaki ng maayos, I'll have peace. Kapag nawala lahat ng problema ko, I'll have peace. Pero mga kapatid, sabi ko nga, there's nothing constant sa mundo natin. Today, masaya tayo kapag maayos ang nangyayari. Bukas, malungkot na tayo. Why? Nawala na yung peace sa puso natin. Nagbago na yung sitwasyon. And sometimes feeling natin parang emotional roller coaster, up, down, up, down. Kasi nakabase tayo sa ating emotions. Nakabase tayo sa kung ano yung nangyayari sa atin. And mga kapatid, lagi natin tatandaan, hindi yan ang ating basihan. Ang ating basihan is who? Nakasulat na mga kapatid, di ba natin? So gusto ko, pag nag-post ako, gusto ko sasagot kayo kasi okay lang sa akin yung mga kapatid kasi I want us to be, yung parang nag-uusap lang tayo kasi mas nafe-feel ko na napapakinggan nyo at naunawaan nyo. So, Jesus is the source of peace. Ano pong sabi sa Isaiah 9:6? Sabi po dyan, For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the last one is Prince of Peace. And kilala po natin kung sino yung dinidescribe yan. Ang ating Panginoong Jesucristo. And sino po ang kailangan natin manahan sa ating buhay, sa ating puso, sa ating spiritual journey? For us, yes, to have that peace. And binanggit din po dyan that it is not just shoes of peace, it is a gospel of peace. Ano po ba yung ibig sabihin ng gospel? Gospel means good news. And gusto na po ng lahat yan. Pag sinabing good news, nakangiti na po tayo. Sino yung may gusto ng good news? Yan. O, yung bad news? Wala, kita niyo po. So, yung gospel, it means good news. Ano po ang ibig sabihin yan? Medyo maliit po. So, sabi po dyan, ang good news is, pinapakita po dyan that lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon na maibalik maayos ang relasyon natin sa Panginoong Jesucristo. And that is the good news. Why? Because pag naayos natin ang ating relasyon sa Panginoong Jesucristo, hindi magiging madali ang lahat. But whatever happens, there will be peace in your heart. And mga kapatid, para madali natin tandaan, let's look at the ABCs of the gospel. So sabi po dyan, admit that you are a sinner and you cannot save yourself. Letter B, believe that Jesus is the Son of God
ang ating takapagligtas who died for your sins and rose again. And letter C, ano po nakasulat? Come. Yes, come to Him. Come to Jesus. Turn your old ways, yung dati nating mga pamumuhay, dati nating pinangahawakan to have peace sa ating buhay, and surrender it to Jesus. Actually, hanggang ABC lang yan pero meron pa pong letter D. Alam niyo po ba? So, hindi po. So, let A, admit, B, believe, C, come, letter D, we should be disciples of God. Once na natanggap na natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, mga kapatid, at nagsisi na tayo ating kasalanan, and pinago na ng Panginoon, imputed righteousness, binago na yung Panginoon yung dating buhay na sira, dating buhay na liko, itinuwid niya na. Next, ano na po tayo? Letter D, we will be disciples of God. And pag sinabi po natin disciples of God, mga kapatid, ito po yung mga taong imparted righteousness, lumalakad ayon sa gusto ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Meron pa po yan, letter E. Ano pong mararating natin? Letter E. So A, B, C, D, E. E. We will have eternal life. We will have everlasting life. We will have eternal reward sa langit. Amen. So paano natin makukuha yan? Paano natin magagawa yan? Letter F. Faithfulness. So hanggang C lang po, pero dinagdagan natin hanggang F. Faithfulness. Dapat manatili po tayong matapat sa Panginoon. Letter G, gusto niya pa po ba? Ayoko na kasi A to C yung alphabet mahihirapan po tayo. So yun po, tanda po natin, ABC of the Gospel. Admit, believe, come. Pagtas natin magawa niyan, anong susunod? D, E, F. We will be disciples of God. We will have eternal life, eternal reward sa langit. Paano natin magagawa yan? Paano tayo makapagpatuloy? We should be faithful. Okay, maraming salamat mga kapatid. And makikita po natin, as we go, nag-skip po ata ako. So makikita po natin, una, yes, peace is what I have because Jesus lives in me. And alam po natin, ang mundo ay magulo. Hindi natin to kontrolado. May gera dito, krimen, and sana hindi ito manakaw ang kapayapaan sa ating puso. Why? As Christians, humuhugot tayo ng kapayapaan sa Panginoon. And number 2, actually dalawa lang po yung points ko. Amen po ba? Amen. So, number 2, peace is what I make because Jesus works through me. So mga kapatid, nakikita po natin dito that as Christians, dapat hindi tayo naaapektuhan. We should have stability. But next, number 2, peace is what I make because Jesus works through me. Meaning, tayo mga Kristiyano, gagalaw na ngayon tayo. So, paano po gagalaw, Bro RB? So, ganito po yun. Maraming pagkakataon na yung labanan, hindi lang nangyayari internal, hindi lang nangyayari sa ating sarili. There are times that ang ating na-experience is may kaguluhan yung paligid. And as Christians, ano po yung role natin? Romans 12:18, ano po sabi? If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So, explain po natin. If it is possible, kung posible, as far as it depends on you, nakadepende sa sarili nyo, mamuhay tayo na may kapayapaan with everyone. Kaya po ba natin? Amen? Mahirap. Pero sa biyaya ng Panginoon, unti-unti, makakayanan natin yan. Amen. Ano pa po yung sinabi sa Matthew chapter 5, verse 9? Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. So meaning tayo pala mga Kristiyano, anak tayo ng Diyos, kiniklaim natin anak tayo ng Diyos, we should be peacemakers. Tayo yung pinanggagalingan ng kapayapaan. Kung magulo ang inyong pamilya, magulo ang sitwasyon sa company, dapat as Christians, tayo yung nagdadala, tayo yung nagbibigay, tayo yung kumikilos, tayo yung nagsasalita to give peace sa sitwasyon. When Christians enter a situation, things should get better. So, marami sa atin dapat, mga Kristiyano, once na na-involve tayo sa isang pangyayari, hindi tayo yung nagdadagdag ng inis, hindi tayo nagdadagdag ng chismis, hindi tayo yung nagdadagdag ng mga maling bagay o liko sa mata ng Panginoon, kung hindi tayo yung tumatayong example, tayo yung tumatayo
to reconcile other people na nag-aaway. Tayo yung sumasaway, tayo yung nagpapaalala na yung mga bagay na ginagawa ng mga tao sa paligid natin ay hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. But with love. Yeah, so yun yung pinakamahalaga eh. Pwede nating paalalahanan na may paggalang pa rin at pagmamahal. So mga kapatid, makikita natin na ang nangyayari talaga madalas sa atin, kapag nagkakagulo na, dead man lang ako to protect my peace. Or kung mayroong problema, I don't want to be involved sa conflict na yan. But that's not peace, mga kapatid. Peace has two meanings. Sabi nga natin kanina, peacemaker and peacekeeper. Magkaiba po yan. A peacekeeper may avoid conflict at any cost just to keep everyone happy. Ito yung sinasabi ko na umiiwas sila sa conflict, sa argument, umiiwas sila na paalalahanan ng may pagmamahal yung kapwa nilang naliligaw. Peacekeeper yun. So pinaka best example, sergeant at arms nung high school or nung elementary tayo. Di ba taga-sita lang siya, taga-sita. Bawal siya, bawal yan, huwag kayong mag-away. So parang ganun yung peacekeeper. Pero ang peacemaker, tayo yun, mga mananampalataya, actively works toward true peace, reconciliation, and restoration. Peacemaking pursues healing. So, clear po ba sa atin? There's a difference between peacemaker and peacekeeper. Madaling magsita, madaling sabing dead man mo na lang, move on. Pero kapag nagpapayo ba tayo, or kapag dinadala natin, sinishare natin yung salita ng Diyos, does it bring reconciliation? Does it bring restoration sa taong kausap natin? Or para lang matapos na, para may peace of mind. No? Minsan ganun po tayo mga kapatid. Ganun yung nangyayari. And lahat po tayo hindi po exempted si Pastor dahil nasa unahan siya yung nag-preach. Ako po yung unang pinagalitan ng Panginoon at pinaalalahanan nung inaaral ko itong mensahe. Sabi po dito, don't bring more drama into the drama. Sa mga men, tingin ko walang problema to. So when I say don't bring more drama into the drama, huwag natin palalain yung sitwasyon. Papagitna tayo upang ayusin ang mga problema. Kung ito man ay alitan sa pamilya, alitan sa kumpanya, alitan sa anumang bagay. Bilang mga Kristiyano, we don't take sides. Because once we take sides, hindi na natin mapapractice yung kapayapaan na maaari nating i-share sa mga tao sa paligid natin. We should be peacemakers, mga kapatid. When there's already conflict, sometimes we add more conflict. Kung may galit na, nakikigalit din tayo. Kung may ninenervyos na, nakikinervyos din tayo. Diba? So, kung may nagchichismis tayo, kichismis din tayo. But sabi po ni Apostle Paul, put on the shoes of peace. Meaning, walk differently, talk differently, think differently. Why? Because we represent Jesus. Hindi lang sa loob ng simbahan, hindi lang kapag may church activity, kundi sa ating mga pamilya. Kasama man natin to sa Korea or nakakausap natin online, sa ating trabaho. And I want to focus sa trabaho. Kasi hindi lang tayo iba-ibang personality, iba-ibang lahi pa minsan yung kasama. Yeah. And it's hard to maintain peace. Why? Kasi hindi naman talaga mga nakakaunawa. Yung iba hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Yung iba naman ay iba yung kanilang kultura. But as Christians, we should have peace inside us. And that peace should reflect outside. Amen. Para ma-relay o maiparamdam natin sa mga tao sa paligid natin. Maaring hindi magbabago ang sitwasyon, mga kapatid. But within you, I believe you'll have calmness and kapayapaan sa iyong puso. Peace should change in our families, mga kapatid. Doon lahat magsisimula. Isipin natin yung bahay natin. If tagasunod tayo ni Kristo, yung pamilya natin dapat ang unang makaka-experience ng kapayapaan ni Kristo. That doesn't mean na wala nang disagreements. That doesn't mean na mag-a-agree na tayo sa lahat. Hindi peace yun kapag nag-agree ka lang. Compromising yun. So, hindi meaning nag-a-agree na tayo sa lahat. It doesn't mean na wala nang tension. But it means something different. We bring what? To the tension, we bring grace, we bring patience, we bring forgiveness, humility. And if wala kang magawa, hindi nakikinig, what can you bring else to give peace?
bring prayer. Ipanalangin mo yung tao, mga kapatid. Marahil yung asawa natin, galit sa atin, huwag natin tapatan ng galit. Let's give peace. And again, hindi ko sinasabing exempted tayong magalit. Let's give peace. You don't have to respond kung ano man yung reaction niya. Ang pinakamagaling na magandang mangyayari dito, lalo na sa atin, most of us are men, yung mga asawa natin sa Pilipinas, yung mga babae, minsan nagtatampo, hindi lang nakatawag, hindi lang nakaano, but wag nating sabayan. Let's give peace din sa sitwasyon. Hindi natin kailangan tapatan yung galit, yung sakit, ng galit at sakit, mga kapatid. Because what? Because we are wearing the shoes of peace. And as I end, mga kapatid, I want to share something to you. The word shalom. Narinig na po ba niyo ito? Amen. Amen. So when we say shalom, it is a Hebrew word pertaining or translated meaning peace, kapayapaan. Pero it has a deeper meaning. It means, it carries the idea of wholeness, completeness, restoration, harmony. And hindi natin to magagawa kung wala ng conflict, hindi natin to magagawa kung maayos ang lahat. Regardless ng sitwasyon, regardless ng nangyayari sa labas nating buhay, we should practice shalom. Sige nga, sabihin sa katabi niyo, shalom. 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 Yung mga, shalom. Sharon. Shalom. Shalom. When you say shalom sa kapatiran natin, parang peace be with you, or I give peace to you. So, yung iba sa atin, kapag nakita yung kagalit, can you say shalom? So, wala na nag-shalom. Marahil, imbis na shalom, ang sasabihin natin, shalom. Kapag puno na ang shalom, kailangan kayo kalusin. But as Christians, mga kapatid, dalawa lang yung points natin. Let's always have shalom in our lives. Let's always bring shalom to the people around us. Let's always bring shalom to the situations, to the troubles na ina-encounter natin. Why? Hindi nagbabago yung troubles eh. Pero alam mo kung ano nagbabago? As we wear the armor of God, ano nagbabago? Ikaw, nasuot yung armor. And this afternoon, pagbalik natin sa ating pagbahay, pagbalik natin sa ating kumpanya, let's not forget the word shalom. Naharap na naman tayo sa stressful week. But it's still a blessing, nandito tayo may trabaho. Pero mapapagod. May mga problema na harapin. Let's have the shalom. Let's have the peace na nanggagaling sa Panginoon. And huwag natin sarilihin. Let's extend it to other people. And mga kapatid, let's remember, since we have shalom in our lives, dapat everyday nakikita ito. Baka mamaya, next Sunday, pagdating mo dito, shalom, mabatiin niyo. Okay yun, maganda po yun. Pero, ano yung gagawin natin from Monday to Saturday? Naalala pa ba natin yung shalom? And ito po yung aming laging nating challenge sa ating mga mananampalataya. And paulit-ulit natin sinasabi sa pulpitong ito, righteousness can be fake. Balikan natin. Kaya nakikita ng Panginoon, hindi ko man kayo nakikita, hindi man tayo nakikita ng bawat isa, pero nakikita ng Diyos kung ano yung pamumuhay natin besides Sunday. As Christians, we should bring peace to change the atmosphere. And peace doesn't mean that we should ignore the truth. Diba? Let's make it clear, mga kapatid. Magkakatabi yan. We should know the truth. We should walk in righteousness. And we should have and bring the peace sa mga tao sa paligid natin. May I request everyone to bow our heads and close our eyes as we end our sermon this afternoon. Mahal kong kapatid, I know every day is like a battleground. We should stand firm. We should keep on moving sa mga pagsubok. But as we learn today, the third part of the armor, the shoes of peace, ano man ang ating kakaharapin sa buhay natin, sa foreign land na ito, ano man ang ating kakaharapin o ng ating pamilya sa bansang ito, sa Pilipinas, we should stand firm. We should have the stability na
tayuan ang nais ng Diyos. And we should have the mobility to share also the peace, the gospel of peace sa ating mga pamilya. It's not gonna be okay every time. But ang iiwanan kong sa iyong tanong mga kapatid, how far can you extend your peace sa mga tao sa paligid mo? Sa mga taong nagbigay ng sakit, sa mga taong nagbibigay ng sama ng loob. As Christians, it's hard. But if you have the peace of God, you learn to forgive, you learn to be patient, and most of all, you learn to love yung mga people or yung mga tao na minsan or nagiging dahilan for us to lose our peace. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan sa aming laban. Binigyan mo kami ng iyong buong baluti at ngayon ay nagpapasalamat kami, Panginoon, as we learn the shoes of the gospel of peace. Panginoon, alam mo ang bawat laban na kinakaharap namin. Alam mo ang aming mga alalahanin, takot, problema at mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa iba pa. Ang aming puso yung mga nabibigatan man ngayon, ngunit bigyan mo kami ng kapayapaan na nanggaling sa iyo. Sa mga natatakot, bigyan mo kami ng tapang. Sa mga nanghihina at nawawala ng pag-asa, Panginoon, nawapoy kayo po ang aming maging sandigan. Tulungan mo kami na manindigan na anuman ang aming pagsubok ngayon ay matatapos din ito. Panginoon, gawin mo rin po kami na tagapamayapa, Panginoon, to be peacemakers, Panginoon, not just peacekeepers, but to be peacemakers. Kung may relasyon kami na kailangang ayusin, bigyan mo kami ng pagpakukumbaba. Kung may alitan na kailangang harapin, bigyan mo kami ng karunungan at tapang. Kung may mga kailangang makarinig ng mabuting balita, bigyan mo kami ng pagkakataong maibahagi ito, na maibahagi ang iyong pag-ibig. Turuan mo kami magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Turuan mo kami magsalita ng may katotohanan at pag-ibig. At tulungan mo kaming gawin ang aming bahagi upang mamuhay ng may kapayapaan sa lahat. Panginoon, gawin mo kaming mga taong kapag dumating sa isang lugar, may dala po kaming kapayapaan, hindi kaguluhan. May dala kaming pagkakaisa, hindi pagkakahati. May dala kaming pag-asa at hindi panghihina. Bilang mga anak mo, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin upang magawa po namin ito, nang kayo po ang patuloy naming maluwalhati sa aming buhay. Ihanda mo ang aming mga paa as we walk, Panginoon, with the shoes of peace. Tulungan mo kaming tumayo kapag kailangan naming tumayo at kumilos kapag tinatawag mo kaming kumilos. At saan mo man kami dalhin, sa aming mga tahanan, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming simbahan, o sa aming komunidad. Naway makita nila na si Jesus ang paraan ng aming pamumuhay. Dahil nakatanggap kami ng iyong kapayapaan, nakatanggap kami ng iyong katwiran, at nakita namin ang katotohanan. Gawin mo kaming tagapagdala ng mga bagay na ito. Muli, pinapanalangin ko rin po, Panginoon, na mga kapatiran naming wala dito, patuloy niyo po silang ingatan at gabayan anuman po nilang ginagawa. At sa pagharap po namin muli sa bagong hamon ng buhay sa darating na Lunes, kayo pa rin po ang manguna at magbigay ng sapat na lakas upang mapagtagumpayan po namin ang aming mga responsibilities. Dalangin ko pong patuloy na pagpalain niyo po ang in and out ministry, na we as a church, hindi po ang building, but we as the people of God, as the church, patuloy niyo po kaming gabayan sa paglakad sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa bawat isa na inyong ginamit. Salamat po, Panginoon, sa mga nagbigay ng panahon upang ipakita ang pagmamahal at uhaw nila sa inyong salita. Patuloy niyo pong pagpalain ang in and out ministry. Ito muli, ito po yung aking nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Sige nga, shalom. Before pumunta si Sis Rina, ulit nga, shalom. Shalom.
Yung mga babae, Sharon talaga alam sabihin eh. Sasabihin niya nga sa katabi niya, Shalom. Shalom, parang Korean eh. Ba't yung ginagamit yung letter L? Shalom. Shalom! Ayun. Yung iba dito matagal na sa Korea, sabi Sharon. So hindi po, nagbibiro lang tayo. Before I call si Rina, dahil we'll talk about the shoes of peace, may question po ako sa mga men. Ano po yung 2 points natin kanina? Ladies, wala sasagot. Me? Makael. Anak ko! Yung palang premyo! Wala naman kami na gano'n. So I hope kasya sa inyo, but still, sa pares to. So I want to challenge naman kung nakinig talaga natandaan nyo, ano yung first 2 points. First 2 points. Actually, 2 lang yung points ko eh. Teka, wait. Oh, Sagot na. anyone? Anyone? Ano size niya? Size 10. Ayan na, dali! Oh, si ano? Bigyan natin si Paolo. This is what I have because Jesus lives in me. And yung pangalawa, bro? This is what I make because Jesus lives in me. So this is Lebron, kung di ako nagkamali. Wow. Lebron to, this is for you. And thank you for participating. Sana all! Sana all! Come here. Parehas tayo. Kung malaki man, ay ikaw nang bahala dyan. But it is... Putulan mo na lang! Bekas ko na makasal. So bakit ko ito ginawa? Hindi para abangan nyo lagi kung may reward, but kung ma-check, kung nakikinig at nauunawaan talaga natin yung mensahe. Kasi every Sunday lang tayo nagtitipon mga kapatid, and mahalaga na tatandaan natin yung mensahe upang maipamuhay natin sa buong linggo. Kung maraming So next week, Shield of Faith. Sino yung gusto ng pananggalan? Shield of Faith tayo. But anyway, congratulations, Brother Paolo. Palakpakan mo si Brother Paolo. Marami na magsusulat sa susunod na linggo. So, Sis Rina, please. Next week lagi may mga screenshot na to. May screenshot na din. Ay po, thank you very much Pastor RB sa napakagandang mensahe na yung binigay. Yung mensahe na ibinigay ni Pastor RB ay tumango sa aking puso nung ako ay nasa time of depression. Doon yung ABC niya, andun yung time na depressed ako, tapos naalala ko itong ABC. Kasi yung A, admit. Sabi nga ba, sabi ko sa time na inadmit ko sa Lord na hindi ko kaya mag-isa. Na kailangan ko ang guidance niya. Then, dun na, I believe na natutulungan niya ako na matapos yung depression na aking hinaharap that time. At doon ako, yung na come to Jesus. At doon ko sinurrender ang lahat sa Kanya. Kaya nung nakita ko yung ABC, sabi ko gano'n, Lord, thank you. At na-remind ako sa sermon na ito. Na-remind ako kung paano ko tagumpayan yun na experience kong depression that time, na naging kasama ko siya, kasama ko kayo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na andito pa rin ako tumatayo at nagpupuri sa Kanya. And I pray mga kapatid na hindi po natin kayang mag-isa harapin ang problema. Hindi po natin kayang harapin kung ano man pong pagsubok ang dumating sa ating buhay. But kaya po natin harapin ito with the help of our God, Jesus Christ. Kaya kung ano man po ang problema dumating sa ating buhay, I said, andyan si Lord. Mas malaki si Lord kesa sa ating problema. Amen po ba? Amen. Ngayon po,
dadako po tayo sa ating ayun na yun, nagpapatestimony. Yun na yun. Ayan.